Kahit ano pang mangyari, bakit hindi pa rin sila sumusuko? Kaya naman, dapat kumilos si Diablo kasi makakatulong siya para hindi matuloy ang digmaan. Di ba? Ayoko! Hindi ako papayag doon! Anong gagawin ko para hindi magkaroon ng kera? Kausapin sila, pero hindi ako magaling makipag-negotiate. E di sana, hindi ako hirap sa pagiging Demon Lord ngayon. Bakit hindi na lang yung mga nasa taas ang umayos ng problemang to? Kaya lang, hindi naman yun ang realidad. Anong gagawin ko para maging ligtas si Shera? Paano to? Oo nga pala. Bago ko makalimutan, dapat malaman yung ang laki ng pabuya na ipinatong ni Prinsipe Kira ng Greenwood sa ulo ni Miss Shera. Ano? Ni Kuya, anong binabalak niya? Sa laki ng pabuya, magiging marangya ang buhay ng isang pisante. Kaya simula ngayon, dapat asahan mo na may mga makakasalubong ka na bigla na lang aatakihin si Miss Shera. Kaya mas mabuting huwag kang maging agaw pansin. Hindi. Bakit nangyayari to? Shera. Diablo! Naglagay siya ng pabuya sa sarili niyang kapatid. Di ko'y mapapatawad. Kung sino man ang masilaw sa ganong kalaking halaga. Harapin nila ako at sisiguruhin ko pagsisisihan nila yon! Diablo! Sa akin ka lang, pag-aari kita. Tulad ng sinabi ko noon. Wala akong pakialam kahit sino pa sila o kahit anong gawin nila. Hindi ako makakapayag na mayroong manakit sa'yo. Kaya huwag ka matakot. Lumabas ka lang katulad ng ginagawa mo dati. Pero paano naman yung sa Greenwood? Anong balak mong gawin natin? Kukuha tayo ng impormasyon para matapos natin ang quest. Sa ngayon, kailangan kong makausap ang governor. Hindi ako makakapayag na magkatigmaan dahil doon. Maraming salamat, Diablo! Sa'yo lang ako sasama! Kahit saan ka pumunta, susunod ako! Hindi ako aalis sa tabi mo! Hoy, Elf! Pwede ba magpalit ka nga ng damit? Yung gobernador, siya ang bayani ng bayan na to. Bayani? Mga 30 taon na ang nakakalipas, meron pang Demon Lord nun. Lumalaban ang gobernador bilang vanguard at marami siyang tinapos na fallen soldiers. Parang si Diablo yun ang nakaraan. Alam mo ba kung anong level niya na? Di naman kasi namin chinek ang level niya, kaya hindi ko alam kung ano. Basta hindi siya adventurer. Ewan ko, pero siguro matagal niya nang tinest yun dati. At isa pa, ayaw niya namang sagutin ang mga ganong klaseng tanong eh. Ibig bang sabihin, mahirap kausapin ng governor? Basta medyo stricto siya. At nakakatakot din siya minsan. Kaya naman, Diablo, mag-ingat ka sa pagsasalita kapag kausap mo siya, okay? Kumusta, Ginoong Galford? Ang ganda ng panahon ngayon, no? Paano yan? Kaya ba ni Diablo maging magalang? Pwede ba tumahimik ka na lang, Elf? Gobernador, nandito kami kasi tinanggap na ni Diablo yung quest. Kung ganon, kumilos ka na tapusin mo na agad ang quest. Kapag tapos mo na ang quest, doon ka bumalik dito para mag-report sa akin. Ano kasi, hindi to katulad ng ibang quest. Mahirap ang isang to. Kaya kailangan pa niya ng dagdag na impormasyon para magawa to. Sinabi ko naman na sa inyo ang impormasyon na kailangan ninyo. Sa bagay, tama kayo. Pero okay lang naman siguro kung may konting introduction kayo. Ano bang klase yan? Adventurer na hindi man lang kilala ang gobernador. Ako nga pala, si Governor Chester Ray Galford. Ako ang inatasan ng kamahalan na maging gobernador dito sa syudad ng Falca. Ako si Ren This audio by SylvestreHans05@gmail.com. Ako naman si Shara L. Greenwood. Grabe! Nakakatakot! Sobrang nakaka-pressure ah! Paano ako magpapakilala? Kailangan Demon Lord pa rin ang dating ko, pero dapat hindi siya magalit. Ang hirap naman ito. Mas mahirap pa ito kaysa sa pigilan ng tigbaan. Patay pag pumalpak! Ako naman si Diablo. Nandito ako para sa impormasyon. Kumana! Nalagpasan ko ang communication barrier at nagpakilala ako! Walang imposible kapag ginawa ko ang best ko! Base sa mga natatanggap kong ulat, sinasabi mo raw na ikaw ang Demon Lord na galing sa ibang mundo. Totoo ba yon? Kung gusto mo ng patunay, ipapakita ko sa'yo, dudurugin kita! Pasensya na kayo ha. Ganyan lang po talaga siya magsalita. Hindi niya po sinasadyang bastasin kayo. Kakatuwa talagang umasa lang mga adventurer kahit kailan. Tumingin kayo sa likod ninyo. Makikita ang Lake Seplia sa southeast ng lungsod. Naghihintay ang mga elf na umatake sa lawa at saka sa kagubatan sa silangan. Hindi pa natin alam ang bilang nila. Pero, base sa nalaman namin tungkol sa puwersa nila, inaasahan naming nasa 100 sila. 100? Maliit na bilang yun para sa isang hukbo. Hindi naman dapat katakutan ang hukbo nila. Kaya lang, hindi sila dapat maliitin dahil magaling sila lalo na sa pag-ambush sa kagubatan. Kung magpapadala tayo ng mga hukbo kung saan sila nagtatago, siguradong marami ang mapapahamak at mamamatay. Ayokong makita ang mga tauhan ko
Namamatay dahil lang sa kung anong dahilan. Kaya kami na lang ang isasakripisyo mo, tama? Kung ibibigay mo sa kanilang prinsesa, hindi magkakagulo at walang mapapahamak na kahit sino. Hindi maaari! Princess Shera, iniwan mong marangya mong buhay at pinili mong maging isang adventurer. Anong dahilan at ginawa mo ang bagay na yon? Ang totoo, ginagawa ko to para sa sarili ko. Gusto ko kasing malaman kung anong saysay ng buhay ko bukod sa pagiging prinsesa. Naisip ko na hindi ko malalaman ang sagot dun kung nasa Elf Kingdom ako. Ganun ba? Naiintindihan niyo ako? Nauunawaan ko ang mga sinasabi mo. Pero hindi ibig sabihin nun na sumasangayon ako. Ganun ba? Hindi mo kailangan ng empatya ng iba. Kahit nahihirapan ka, ipagpatuloy mo lang yon. Gawin mo lang ang buong makakaya mo. Hindi magtatagal at magbubunga rin ang pinaghirapan mo. Kapag nagpasya ka ng tatahakin mong landas, huwag ka na magpapadala sa opinyon ng iba. Yun ang ibig sabihin ng may malayang buhay. Kung ganon, hindi natin ibibigay si Princess Shera. Kaya mag-isip ka ngayon ng pinakamagandang paraan para hindi mauwi ang lahat ng ito sa digmaan. Anong masasabi mo? Ayos pa yun sa'yo? Akin naman talaga si Shera nung una pa lang. Walang pwedeng kumuha sa kanya. Ikaw ang bahala. Siya nga pala, nagpadala ng ambassador ang Royal Capital para ayusin ito. Ipakikilala ko siya sa inyo. Ako si Alicia Cristela, isang Imperial Knight. Ipinadala ko rito ng kamahalan para ayusin ang sitwasyong ito. Gusto niyang masolusyonan ito agad. Imperial Knight? Kumusta? Natutuwa ako makilala kayo. Alicia Cristela, isa siyang Imperial Knight. Sa Cross Reverie, binibigay ang title na yan sa magagaling at mula sa noble families. Ibig sabihin, sila yung mga best sa elites. May ganong title din sa game na to. Bihira lang talaga mangyari ang ganito na magkaroon ng babaeng Imperial Knight. Sa pagkakatanda ko, puro lalaki lang sila. Totoo yun. Kaya naman napakaswerte ko at nag-Imperial Knight ako kahit na babae ako. Talaga? Ang galing naman nun. Hindi. Ang dami ko pang kailangang matutunan. Ikaw, Lady Ren. Anong problema? May iniisip ka? Parang may inaalala ka? Bakit? Paano mo nasabi? Pasensya ka na. Hula ko lang yun. Sa nakuha kong impormasyon, nalaman kong napakalakas na summoner ni Lady Rem, pero wala siyang affiliation. Sigurado naman ako may dahilan kung bakit yun ang desisyon niya. Ganun pala. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Huwag ka mahihiyang lumapit. Sige, maraming salamat. Lady Sylvie, consolation money mula sa kamahalan. Para saan to? Dahil sa huling atake, Visit page on maraming Facebook official adventurers tab ang page. nawalan ng buhay. Salamat. Lady Shera, nandito ako ngayon dahil sa'yo. Alam ko naman, siguradong nahirapan ka dahil sa mga nangyayari. Pero para sa kasiyahan natin, magtulungan tayong dalawa. Sige! Lagot na! Mapanganib siya! Kahit na ngayon pa lang sila nagkakilala, nakuha na agad niya ang tiwala nila. Wala akong sinabi sa kanya. Sobrang layo ng agwat ng communication skills naming dalawa. Lord Diablo, iniligtas mo ang tulay ng ulog at saka ang Faltra mula sa Fallen. Kaya naman, nirerespeto kita. Maraming salamat. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan ng assistant. Pero, hayaan mo akong sumama sa'yo. Naku! Lagot na! Kahit saan mo tingnan, napaka-perfect niya. Kapag hindi ako naging maingat, mabubuking ako. Malalaman niya nagpapanggap lang ako Demon Lord. Bahala ka. Kaya lang, huwag mo akong kakausapin. Maliban na lang kung gusto mo na talagang mamatay. O sige, tatandaan ko yun. Ha? Kung yun lang ang paraan para mawala ang galit nyo. Nakahanda ako. Naialay ang buhay ko, Lord Diablo. Grabe, naku, ibang klase siya. Seryoso nga siya. Lord Diablo, anong balak mo? Saan tayo pupunta? Teka, huwag mong sabihin pupunta tayo ngayon sa Elven Forest. Sa weapon shop muna tayo. Weapon shop? Bakit pa tayo pupunta doon? Sa tingin ko wala nang mahahanap na mas magandang sandata kaysa sa staff na gamit mo. Huwag mo nang questionin kung bakit tayo pupunta doon. May naisip na kasi akong magandang plano. Katulad din ito ng mga nakaraang laban. Yung mga nandito sa mundong ito, sobrang mas mababang level nila kaysa sa game. Kapag may tinapos ako at nakita yun ng Imperial Knight, siguradong lagot ako. Kailangan ko ng sandata na nakokontrol ko. Tuloy lang po kayo! Wow! Maraming salamat! Wow! Mukhang ang lakas ng sandata mo! Maganda ang itsura pero basura ang stats nito. Pero yun naman ang gusto ko.
Mukhang bagay nga sa'yo. May sandata na. Anong sunod mong plano? Ngayon naman, pupunta tayo sa item merchant para bumili ng potion materials. Mas magandang umiwas tayo sa laban, pero dapat maging handa sa kung ano mang pwedeng mangyari. Bilisan niyo na! Ingat, Lady Shera! Huwag kang tumakbo kasi baka mamaya bigla kang madapa. Para siyang nanay. Ano yun? Ano ba? Bitiwan niyo ako! Mga bounty hunter! Hanggang dyan lang kayo! Dito lang muna kayo. Maghaharap pa tayo eh. Anong sabi mo? Alis! Ang lakas niya. Nagtamo ba kayo ng malalang sugat? Ano? Ayos. Nakokontrol ko yung lakas. Tama lang talaga itong napili kong sandata. Hindi mo mapipigilan si Lord Diablo! Akalain mo nga naman, nakaabang na ang mga hangal na nasilaw sa pabuya. Naghihintay lang sila ng tsansang umatake. Tapusin na natin ito agad. Ako nang bahala sa isang ito. Sige. Shera! Naku po, mukhang mas papalapit na siya! Ano yung tunog na yun? Alam mo kung ano yun? Kailangan niya ako! Shera! Hintayin mo ako! Ililigtas na kita! Ano? Sobrang bilis niya, kuya! Grabe bilis niya! Alimaw pa siya! Di bali, malapit na tayo! Hindi niya tayo mahahabol! Double smash! This video is fun done by T-Dub. Hindi ako papayag na manakit kayo ng mga babae! Hindi ko kayo mapapatawag! Sino ka? Ang tagal nating hindi nakita, kaibigan. Kumusta? Ako si Emil Bisselberger. Maasahan niyo ako lagi. Handa akong tumulong sa lahat ng mga babaeng kaibigan ko. Salamat, Emil! Niligtas mo ako! Kaya lang, nakakapagtaka. Saktong nandito ka sa iskinita. Wala yon. Hindi ko pa nasasabi sa inyo, pero nahanap ko mga babaeng nangangailangan ng tulong. Naaamoy ko kasi sila eh. Hindi na ako magtataka kung maaresto ka. Nagbibiro lang ako. Balita ko, nagbigay ng pabuya si Prince Kira kay Shera. Yun ang kumakalat ngayon sa Adventurers Guild. Huwag ka mag-alala. Nandito ko para iligtas ka, Shera. Ganun pala. Ginagawa ko ito kasi gusto ko makabawi sa'yo sa pagliligtas mo sa akin nun. Siya nga pala. Anong gagawin natin sa mga yan? Hindi sila nagtagumpay pero pagdukot pa rin yon. May kasama kaming Imperial Knight dito. Hayaan nyo na, ako nalang bahala sa kanila. Ang mga katulad nilang nagpapayak ng babae, dapat lang na mawala na sa mundong ito. Tatapusin mo sila. Nakakatakot naman ang dating. Tuturuan ko sila ng napakahalagang leksyon. Dapat malaman nila kung gaano kahalaga ang mga babae. Humanda kayo sa akin! Sisiguruhin kong wala na uli silang dadakping babae at mamumuhay na sila ng tama simula sa araw na ito. Grabe ah. Sige na, mauna na ako sa inyo. Siguradong marami pang bounty hunters ang gustong makakuha ng pabuya. Mag-iingat kayo. Sige, paalam, Emil. Salamat, ha. Ang akala ko talaga, madadakip na nila si Lady Shera. Kaya naman, maraming salamat sa tulong mo. Naku, ano ba to? Nadagdagan na naman tuloy ang mga babaeng tagahanga ko. Pasensya na, talagang makasalanan ako. Tingin ko, mabuting tao naman si Emil, kaya lang, hindi ako masyadong bilib sa kanya. Oo nga, hindi naman siya mukhang masama, pero mas okay na kung lumayo tayo sa lalaking yun. Shera, Ano yun? huwag ka nang lalayo sa tabi ko. Dito ka lang. Ayos lang? Ayoko lang kasing may dumakip na naman sa'yo. Pwedeng hawakan mo ang kamay ko? Oo nga pala, salamat at niligtas mo ako. Si Emil naman ang nagligtas sa'yo. Pero ikaw naman ang nagpabagsak sa ibang mga kasama nila, di ba, Diablo? Sa totoo lang, sobrang natakot ako nung una, pero nawala ang takot ko nung nakita kong nasa likod ka at ililigtas mo na ako. Huwag kang maging kampante hanggat hindi ka pa naililigtas. Masyado kang optimistic. Teka, mainit. Baka may mangyari sa akin pag wala ako sa tabi mo. Kaya lang... Nakakagulat lang. Ang lakas mo pa rin kasi kahit hindi ka gumagamit ng magic.
Ang galing mo. Ah, siyempre naman, hindi ako basta sorcerer lang. Nakalimutan mo na ba? Isa akong Demon Lord. Okay. Patawarin mo sana ako, Lord Diablo. Hindi ako naging maingat. Dahil doon nalagay tuloy sa panganib si Lady Shera. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ano ka ba? Ayos lang yun. Isa pa, kasalanan ko rin naman. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Alicia. Pero... Mukhang hindi mo naiintindihan. Ako si Diablo, ang Demon Lord. Hindi ko naman hiniling sa'yo na maging assistant kita, di ba? Oo, kaya lang... Sabihin mo sa akin, ano bang pwede kong gawin para mapaglingkuran kita, Lord Diablo? Ano ba to? Napakaseryoso niya. Bilang Imperial Knight, malamang nasanay siyang akuin ang lahat ng responsibilidad. Naniniwala ka ba na walang karapatang mabuhay ang mga taong walang silbi sa mundo? Ha? Hindi tama yun. Hindi ako naniniwala doon. Kung ganon, hindi mo kailangang humingi ng tawad kung hindi ka nakatulong. Wala namang problema kung sasama ka sa amin. Hindi namin hihilingin sa'yo na magkaroon ka ng silbi. Oh, sige. Huh? Simula ngayon pagsisikapan ko magkaroon ng silbi. Ako si Alicia Cristela. Nangangakong gagawin ang buong makakaya ko. Di yun eh! Okay, tara na. Pumunta na tayo sa Elven Forest. Oo, magkakasama tayong apat. Huh? Ay naku, napakatakaw mo kahit kailan. Hindi naman ako yun. Baka si Diablo yun. Ha? Sira ka ba? Hindi naman ako mahilig sa pagkain katulad nyo. This audio by sino pala yun? silvestrehans05@gmail.com. Halika na, Alicia. Kain na tayo. Pero, hindi naman ako nagugutom eh. Hindi ka man nanalo sa laban, lalo na kung walang laman ng tiyan. Ganun ba yun? Ano ba yung kakainin natin? Karne. Di ba naman, Rem? Ikaw, Alicia, di ba gusto mong kainin? Okay lang kahit ano. Magkarne tayo. Ayoko. Gusto ko ng prutas. Mahimik kayo, mga hangal! Magkano ba? Pasok kayo. Ano yan? Salamat. Sige na kayo! Ura na! Pagkakataon na natin to para matanggal ang collar sa leeg natin. Oo nga, pero medyo nasanay na ako may collar ako. Baka manibago ko pag natanggal na to. Ito ang slave market? May problema ba, Lord Diablo? Wala. Kahit na ipinanganak ako sa Japan, puro sa games at manga lang ako nakakakita ng mga slave. Paano na ngayon? Kakayanin ko kaya ang bagay na yun? Hindi dapat mawala ang pag-aasta kong Demon Lord. Dapat maging maingat ako. Teka, iba ito sa inakala ko. Welcome sa my dear traveler inn. Aba, tingnan mo nga naman. Hindi ko akalaing sikat ang guest natin ngayon. Ikaw ba ang boss dito? Ako ang may-ari ng inn. Ako si Medios. Aba, dalawang magagandang binibini. Kung gusto mo silang ibenta sa akin, bibilhin ko sila sa mataas na halaga. Hindi ko sila mga alipin, ha? Naku, pasensya na ha. Ang akala ko kasi nandito ka para ibenta sila sa akin. Ikaw, napakalakas na magical power mo. Ano? Ang lakas ng daloy ng magical power sa katawan mo. Ayokong galitin ka dahil baka marami lang mapahamak. Daloy ng magical power? Anong sinasabi niya? Sabi na eh! Isang tingin niya lang kay Diablo, alam na niya agad na malakas ang magical power niya. Ha? Aba, huwag mong sabihin nakikita mo rin ang pagdaloy ng magical power. Hindi na, seryoso? Bakit hindi mo nabanggit sa amin dati? Hindi mo rin naman natanong eh. Ganun pala. Gusto niyo lang malaman kung paano tatanggalin ng enslavement collar, tama? Kaya mo ba? Tignan natin. Hindi pa ako nakakita ng ganito dati. Ito ang unang pagkakataon na may nakilala kong may magic reflection. Pero dahil nirekomenda kayo sa akin ni Celestine, susubukan kong makakaya ko. Mabuti naman! Pasensya na sa abala. Hindi ko pa nasasabi. Pero kakaibang magical power na nakikita ko sa'yo. Laging may lumalabas na magical power sa'yo. Isang itim na kapangyarihan. Sabihin mo, may dinadala ka ba ngayong demon child kaya gano'n? Teka, totoo bang sinabi niya, Lady Rem? Paano nangyari yun? Huwag kayong magbiro ng ganyan! Hindi kaya nangyari yun nung tinorture ka ni Diablo dati? Ako? Kayo, wala naman nangyaring ganon! Pero, magkatabi kayong matulog sa kama, di ba? Kaya posible lang na magkaanak kayo! Pantherian ka pero nararamdaman ko sa'yo ang aura ng fallen. Migil ka na nga! Sabihin mo na lang sa amin kung paano tanggalin ang collar! Sasabihin ko naman sa inyo eh. Pero sekreto ang paraan na yon.
Mas mabuting mas kokonti lang ang nakakaalam nun. Kung ganun, maghihintay na lang ako sa labas. Ako rin. Sa labas na lang ako. Masama ang pakiramdam ko. Namumutla ang mukha mo. Okay ka lang ba? Ikaw din ba? Nakikita mo ang magical power na dumadaloy sa akin. Huh? Nakikita ko yun kaya nga ang tingin ko sa'yo napakalakas mo na adventurer. Talaga? Nakikita mo? Buti na lang at engot ka. Anong sabi mo? Grabe ka naman! This audio by SilvestreHans05@gmail.com. Nakasil sa katawan ko yung kaluluwa ng Demon Lord na si Krebskull. Ang pinakamalaking misyon ko, talunin ang Demon Lord na si Krebskull na nasa katawan ko. Hindi ko lang siya tatalunin, wawasakin ko rin ang kaluluwa niya. Delikado. Kapag nalaman nilang tungkol kay Krebskull, siguradong malaking problema yon. Pangako, ililigtas kita. Kaya konting tiis na lang. Rem, Kumusta? Masama pa rin ang pakiramdam mo? Okay lang. Ayos naman na ako. Medios ang pangalan na may-ari, di ba? Ang galing niya nga eh. Parang kaya niyang basahin ang kung anong nasa isip ng iba, no? Pero medyo nakakatakot yun. Nakakatakot pa rin kahit sa isang matuwid na Imperial Knight na tulad mo. Imperial Knight ako, kaya mas nakakatakot. Nabubuhay ako sa maraming kasinungalingan para maging maganda ang tingin sa akin. Talaga? Ganun pala yun. Sikreto lang yun, ah. Sa totoo lang, natatakot na ako na mabunyag ang sikreto ko. Pero lahat naman tayo, may tinatagong sikreto. Ah, tama! Bigla ko naalala may klase ng magic na makakatulong para hindi lumabas ang sikreto mo. Kaya lang medyo pambata nga lang yun at nakakahiya rin. Ano nga palang klaseng magic yun? Pumikit ka sandali pagkatapos iabot mo sa akin ang isang kamay mo. Ganito ang ginagawa sa bayan namin. Okay, nakasil na. Sabi nila pag ginawa mo to, maitatago ng sikreto mo. Anong problema? Wala namang problema. Okay na, tapos na. Nung ginawa mo yung magic, naramdaman ko na parang uminit ang kamay ko. Talaga ba? Pero alam mo ba, unang beses ko palang tong ginawa sa sorcerer. Baka may ibang epekto kung may magical power yung ginawan ko. Mas kalmado na ako nung nagkausap tayo. Maraming salamat, Alicia. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako kasi nakatulong ako sa'yo kahit paano. Ayan, handa ka na ba? Bakit ganitong suot ko? Akala ko tatanggalin lang ang collar ko. Bagay na bagay sa'yo, ha? babaeng to, bakit pirasong tela lang pinasuot mo sa kanya? Kailangan gawin to. Mas maganda kasi kung skin blind date ang gawin nyo. Blind date? Sige, humiga ka na. Okay. Tuturuan ko si Diablo kung paano mararamdaman ang magical power. Pag natuto siya, magagamit niya ang magic para matanggal niya ang collar mo. Okay, ang una, hawakan mo muna ang balat ni Shera. Sige. Huwag ka mag-react ng ganyan! Pero, Umayos ka na, mag-focus ka sa power niya. Kasi... Kahit sinong may magic, kayang gawin yun. Kung hindi mo makikita ang magic power, mararamdaman mo naman yun. Hindi ko magawa kasi iniisip kong human skin to. Isipin ko na lang na gumagamit ako ng magic. Tama, hindi siya si Shera. Magic stuff siya! Stuff. Ano, nakita mo na? Oo. Okay, ngayon, hawakan mo siya sa parte kung saan mo nararamdamang dumadaloy ang magical power. Ito na, Shera. okay. Pero medyo natatakot ako. Akong bahala. Kailangan kong galingan. Dapat ma-master ko talagang skill na ito. Para matanggal ang enslavement collar nyo. Gawin mo na! Magic stuff ito! Okay! Sandali lang, Diablo! Hindi ko na kaya! Ito na ba ang pagdaloy ng magical power? Saan kaya ito tumadaloy? Hindi ko pa makita. Teka lang! Pwede bang huwag naman masyado dyan? Ang galing. Kapag iba-ibang paghawak ko, iba't ibang anggulong nakikita ko. Mukhang nakikita mo na ang magical power niya. Subukan mo naman na mas mababa pa. Baba pa. Oo. Tapos dun mo ipasa sa kanya ang magical power mo. Tandaan mo, huwag kang magmamadali. Dahan-dahan ka lang kay Shera. Diablo! May nararamdaman ako sa pusod ko.
saan nagmumula ang magical power? Dito ba? Visit Labanan page mo on magical Facebook power. official tab page. At dahan-dahan mo lang yung gagawin. Yung magic power ko, dumadaloy sa katawan ni Shera! Hindi ako makapaniwala na gawa mo agad. Nakalagpas ka na sa surface, malapit ka na sa core. Shera! Malapit na! Sige! Ngayon na! Nararamdaman ko na! Nararamdaman ko na! Ang magical power ni Diablo! Ano yun? Sa huli, hindi mo rin nalaman kung paano tatanggalin ang collar natin. Mukhang nahirapan ka lang nung sinubukan mong gawin yun. Oo. Madali ko namang nakita ang pagdaloy ng magical power. Kaya nga lang, doon na nagkaroon ng mga problema. Malakas ang magic na dumadaloy sa enslavement collar. At wala yung katapusan. Maraming nakaugnay doon na parang mga lubid na nagkakabuhol-buhol. At kailangan ko munang ayusin ang bawat buhol. Pero halos hindi ko makita. Malabo dahil puro usok. Sinusubukan kong tingnan na matagal pero hindi ko kaya. Ganun ko may lalarawan. Ganun pala. Pero ikaw, parang masigla ka pa rin. Oo naman! Wala kang ibang ginawa kundi humiga sa kama. Habang ginagamit ni Diablo ang magical power niya, dumadaloy ang energy niya sa katawan ko! Ay, ang daming nangyari ngayon, nakakapagod. Kahit medyo maaga pa, magpahinga na tayo. Oo nga. Makakatulog na ako sa sobrang pagod. Oo nga pala, saan ka matutulog ngayong gabi, Alicia? Hindi naman siguro ganito. Bakit ganito? Feeling ko ito ng pinakamalalang mangyayari sa akin. Pero paano? Ngayon pa nga lang wala na akong energy. Kahit na meron, hindi ko rin kakayanin. Sa kabilang kwarto ako magpapalipas ng gabi, kaya wag niyo na akong alalahanin. Okay, sige. Pupunta na ako sa kwarto ko. Tunog ng plauta. Ano yun? Ang sarap namang pakinggan. Hindi kaya ang tunog na yun. Isang elf? Hindi. Anong ginagawa mo dito? Kuya! Kuya! Kumusta kayong lahat? Kuya ako ni Shera. Ako nga pala ang first prince ng Kingdom of Greenwood. Ako si Kira L. Greenwood. Sa wakas, nakita na kita, Shera. Halika, uwi na tayo. Ikaw ba yung hangal na nagbigay ng pabuya kapalit ng paghuli kay Shera? Diablo! May mga natanggap akong report na may mga adventurer na sinubukang hulihin si Shera, pero natalo niyo sila at inaresto sila. Hindi ako makakapayag na mahuli si Shera ng mga mababang uri na yon. Mabuti naman. Ano yon? Ang totoo, sinabi ko lang naman makakatanggap ng malaking pabuya ang makakapagligtas sa kapatid ko. Mali sila ng pagkakaintindi sa sinabi ko. Mali sila? Mabuti na lang talaga at walang nasaktan sa inyo. Pero ang balita namin kapag hindi namin binigay si Princess Shera, magdideklara ng digmaan ng Elf Kingdom sa amin. Pero wala naman kaming balak na makapagtalo sa mga human. Nag-aalala lang si Ama sa kaligtasan ni Shera. Tanggapin niyo sana ang paghingi ko ng tawad sa ngalan ng aming Ama, ang Hari. Ba't ganun? Iba siya sa inakala ko. Okay sana talaga kung maayos ang problemang to nang wala ng gulo. May mali! Kuya, bakit ibang kinikilos mo? Prince Kira, maganda sana kung totoong sinasabi mo sa amin. Pero hindi malayong magsuspecha kami. Maganda ang paglapit mo ngayon kasi hindi nagtagumpay yung una. Patawarin mo ako, Shera. Inuna kong kapakanan ng kaharian at hindi ko malang pinansin ang nararamdaman mo. Pero nung bigla kang nawala, doon ko lang naisip kung ano ba talaga ang pinakamahalaga para sa akin. Mapapatawad mo ba ang hangal mong kuya, Shera? Kuya, alam ko ang nararamdaman ni Shera. Huh? Hindi ko alam kung talaga bang seryoso si Prince Kira sa mga sinabi niya sa atin. Pero kung ang damdamin ni Shera ang pinakamahalaga para sa'yo, susuportahan kita doon. Si Shera ang magdedesisyon kung sasama siya sa'yo pa uwi o mananatili siya rito. Rem, Naiintindihan ko. Hindi ako nagsisinungaling. Ang kapakanan ni Shera ang pinakamahalaga sa akin. Kaya naman aalis na lang muna ako sa ngayon. Mukhang nagulat si Shera sa biglang pagdating ko. Hahayaan ko na lang muna siya makapag-isip. Babalik na lang uli ako rito bukas. Para malaman ko ano ba talaga ang gusto ni Shera at kung anong intensyon This niya. video is fun dubbed. Ano namang By gagawin Tida. mo kung ayaw umuwi ni Shera? Tipan ba? Bakit naman yun? Rerespetuhin ko ang magiging desisyon ni Shera. Sinusumpa ko na susuko ako. Parang normal lang naman siya. Ikaw, ano gagawin mo? Paano kung gustong bumalik ni Shera sa Elf Kingdom? Hangal. Imposible naman yon.
Diablo. Isa pa, siya ang magpapasya kung mananatili siya o sasama sa'yo. At labas na ako sa kung anong pasya niya. Oo, tama ka ron. Diablo. Hindi ka makatulog? Oh, Rem, gising ka pa. Kung nakabukas ang bintana at nakapantulog ka, baka magkasakit ka. Pasensya na. Sige, sasara ko na. Ayos lang. Ha? Pwedeng mag-usap muna tayo? Ano, Shera? Anong plano mo bukas? Gusto mo bang sumama kay Prince Kira pabalik sa inyo? O hindi? Hindi ako uuwi sa amin. Iyon ang naging pasyo ko mula nang lumayas ako. Alam mo ba, hindi ko akalain na ganun pala kabait si Prince Kira. Hindi ko alam kung totoo bang sinabi ni Kuya o nagsisinungaling lang siya. Hindi ka mapakali? Hindi naman sa ganun. May bigla lang kasi akong naalala nung nandun pa ako sa amin. Bakit? Nahuhumsi ka na? Oo, ganun nga. Shh! Baka magising mo si Diablo. Sorry. Ang totoo, di naman ako tulog. Anong plano mong gawin mula ngayon? Simula ngayon? Hindi ka nahahanapin ng elf na yon, di ba? Ibig sabihin, bilang adventurer, hindi mo na kailangan magtago at magpalipat-lipat ng lugar. Pero gusto ko pa rin maging adventurer. At bukod doon, gusto ko rin magbukas ng sarili kong cafe. Cafe? Ang saya nun, di ba? Kumakain ng dessert habang umiinom ng coffee. At masaya lang ang lahat. Sa pagkakasabi mo, parang ang dali lang nun. Pero hindi pa ako nakakapunta sa cafe. Pero may makikita ka ng ganun sa Faltra ngayon. Hindi nga! Makapunta nga! Alam mo, lagi kong naiisip yun. Ako ang magiging store manager ng itatayo kong cafe. Ikaw, Rem, ang magiging waitress. Tapos si Diablo naman ang tagahugas. Tagahugas? Sandali nga lang, pangarap mo yan. Bakit mo pa kami kailangang idamay dyan? Ha? Bakit mo tinatanong? Mula nang umalis ako sa Elf Kingdom, kayong dalawa na ang mga unang naging kaibigan ko. Una mong kaibigan? Talaga? Kaya naman,